Raven Astra Fellas. What a wonderful performance. Happy New Year! Bagong taon, bagong pag-asa. This 2025, anong magagandang bagay ang nakikita ninyong mangyayari sa buhay ng mga Pilipino? Kuya Alan, Ate Pia. Well, very hopeful. Sana may pag-reunite, sana may renewal, sana may rebuilding, di ba? Kasi bad habits natin are there. So if we don't focus, it will just be the same. So I'm very hopeful, and just because we didn't do it, hindi natin na-perfect last year, hindi ibig sabihin hindi natin magagawa this year. Ikaw, Ate. Siyempre, as a public servant, nakikita naman natin na yung pinupundar natin over the years, right? So as my work as a legislator, nakikita ko talaga ang daming nakikinabang na estudyante na nakapag-aaral na sa mga state colleges and universities, even the private schools na nabibigyan natin ng pondo, those going to the private schools. So, gumaganda ang future nila. Sa personal na level, sa community level, di ba, it all boils down sa pangsarili din natin. Ano ba yung pinupundar din natin? In your own personal circumstances, choice mo din naman yan. It's the choices you make for yourself. We really also have our own roles. It's also making the correct choices. Ako naman, dadagdag lang ako. Pag sinasabi, ano ba ang inaasahan mo mangyari sa 2025? After our experience with the pandemic, parating lumalabas sa aking isipan at bibig ay kalusugan. Kalusugan nating lahat, kalusugan ng bayan. Muli, sa inyo naman na pinipili kaming kasama gabi-gabi, manigong bagong taon po sa inyong lahat. At para sa ng taon, makakasama natin ang mga manggagawang Pilipinong may New Year's wish para mapaganda ang buhay ng kanilang pamilya this coming 2025. Yung unahin po natin, isa siyang estudyante, no? So, bagamat estudyante siya, siya naging breadwinner sa kanyang mga kapatid. Narito po ang una nating kwento, panoorin ho natin. Siya si Jake Andrade Camacho. Kulang sa 24 oras sa dami ng ginagawa.
fast food crew, tagabantay ng coffee shop, dishwasher. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, kanyang pinapasukan. Malalim kasi ang kanyang rason sa pagsusumikap. Sobrang mahal ko po yung mga kapatid ko kasi ngayon po na ako na po yung tumatayong pangalawang magulang nila. Kaya po ako lahat ng racket pinapasok ko po. Mabigay ko lang po yung mga pangangailangan nila. Natatakot po kasi ako na baka hindi ko sila mapalaki ng tama. Hindi madali kay Jake ang tumayong tatay at nanay sa edad na 20 years old. Kaya naman pagod man siya sa maghapong pagkayod, nagsusumikap pa rin si Jake na makatapos ng pag-aaral. Hello, Kuya Jake. Maraming salamat po sa patuloy na pag-aalaga sa aming magkakapatid. Lagi ka pong mag-iingat at alagaan mo po ang sarili mo para hindi ka magkasakit. Mahal na mahal ka po namin. Sa letter. Iyak po kasi parang hindi po kasi showy mga kapatid ko talaga sa akin. Hindi po kami talaga nagtatawagan ng kuya. Na parang nasisiyan lang ako kasi na-appreciate pala nila lahat ng ginagawa kong effort. Salamat. Ate Pia, katulad kanina, we were almost there. We were talking about New Year's wishes. At parati bumabalik tayo sa pamilya, di ba, kanina? Yes. We go back to family. Kaya ngayon po ay kasama ho natin ang isang working student ng Batasan Hills. Narito po si Jake Camacho. Happy New Year, Jake! Happy New Year po. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa akin dito. Kuya Alan, Ate Pia, anong ating mensahe para kay Jake? Well, syempre tutulong tayo, Jake. Salamat po. Yung mission namin in general, but this show and yung sa New Year, na kung kakayanin din namin ibigay ang wish ng aming mga napiling guest and maging inspirasyon sa iba. Yung wish ko lang po ngayon yung magsama-sama po kami kahit na hindi na po buo yung pamilya namin. Gusto ko lang po na meron po kaming pagsasaluhan na kahit kakaunti. Kasi yung ulam po kaya ko namang diskartehan. Bali, sobrang mahal po kasi ng bigas ngayon. Kaya bigas po talaga yung hinihiling ko. Kasi sobrang hirap po ang hirap pong gumising sa umaga na iniisip mo kung paano mo po pakakainin yung mga kapatid mo, kung paano mo po bibigay yung baon nila sa araw-araw. Kasi sila na lang po yung pundasyon ko ngayon eh. Kasi ako po yung pundasyon nila. Sila na lang din po yung pundasyon ko. So, yung kahilingan mo na magsalo-salo kayo, sagot na namin yon. Pero dagdagan na rin namin siyempre na, sabi mo nga, yung basic lang na bigas, amin na yan sa buong taon para hindi mo na po problemahin. Usually, pag sinabi mo to, hindi positive. Pero sinasabi ko sa ito in a positive way, Jake. Marami pa kayong bigas na kakainin. Kasi nga, ate, I agree with you. Kasi iba yung nakakapagplano ka. Di ba? So, Jake, at least yung 1 year, meron kayong sufficient na bigas. Makapagplano ka, paano mo tutulungan sa ibang bahay. Nandito, Jake, ipapakilala namin sa iyo si Kuya Larry 2025. Dala-dala ang iyong kahilingan. Salamat po. Yeah. So again, from our sponsors sa San Miguel and sa JC Premier, ha? Nagsisimula kasi ang taon. Larry, dali natin siya sa dito sa Taguig. Dalhin mo yung mga kapatid mo. Para malibang naman kayo, okay? Salamat po. Maraming salamat. Kanina lamang, Jake, sinabi mo, hindi ko nga alam kung bakit lahat ng ito ay nangyayari sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo at mag-iwan ng salita na maraming bagay po ang nagaganap sa ating buhay na minsan, habang nangyayari ang mga ito ay hindi natin naiintindihan. But God bless you. Maraming salamat, Jake. Salamat din po. Samantalang mga tatay po na hindi nagpapahadlang sa hamon ng buhay, Magkikita pa tuto pa rin
ang hiling sa pagbabalik po ng Cayetano in Action.